magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang katabutihan at katapatan sa panibagong buong linggo sa bawat isa sa atin. And let's prepare our hearts once again, kapatid. Salamat po muli dito po sa panibagong mensaheng binigay ng Panginoon. Amen. At napakahalaga po nitong mensahe na ito. Personally, ako po ay the Lord encouraged me dito po sa mensahe na ito bilang lingkod ng Panginoon. Amen. Sa buhay po ni Jeremiah. Amen. Ito po yung ating scripture for today. Jeremiah chapter 20 verse 9, NIV version. Jeremiah said, "But if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot." Gusto ko pong basahin sa another version. Ito po ang sabi ng other version, kapatid. "Sometimes I say to myself, I will forget about the Lord. I will not speak anymore in His name. But then His message becomes like a burning fire inside me. Deep within my bones, I get tired of trying to hold it inside of me. And finally, I cannot hold it in." Ito po ang sabi ng Tagalog ng Jeremiah chapter 20 verse 9. "Ngunit kung sasabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa Kanya, sa Kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong mga salita, apoy na nagkukulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa." Father God in heaven, we give you praise, we give you glory and honor. We give you the full control of our lives, Lord. Pagpalain niyo po kami ngayong umaga sa aming pakikinig. Prepare us, convict, and touch your people once again. As they hear your words, Lord, help them to value your words, to prioritize your words, okay? Help them to listen carefully so that they will learn, Panginoon, sa umaga na ito. Pagpalaan niyo po kaming lahat. Purihin ka. Salamat muli sa iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, amen. So muli, mga kapatid, magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Yung mensahe nito, kapatid, ay hindi lang po para sa mga lingkod bilang pastor, but sa mga leaders, sa mga bagong mananampalataya at sa lahat ng mga mananampalataya. To all believers, kapatid, napakahalaga po itong message na ito na mapakinggan po natin. Amen. Sa buhay ni Jeremiah bilang lingkod ng Panginoon. But gusto ko pong simulan once again. Amen. Alam niyo po si Jeremiah, sabi diyan, Jeremiah was a weeping prophet. Ayan, siya po'y propeta, lingkod ng Diyos, kapatid. Amen. Nangangaral ng salita ng Panginoon. And Jeremiah was a weeping prophet. Amen. Ibig sabihin, tearful. Amen. Sa panahon niya, kapatid, siya yung, kumbaga, nandun yung sad prophet. Ayan. Grieving. Amen. Depressed. Kumbaga, heartbroken prophet. Amen. At sabi diyan, Jeremiah lived in a troubled time. Siya po'y namumuhay sa troubled time, panahon. Troubled time po yung kanyang panahon. Amen. And he was given a difficult message to proclaim. Amen. Of course, hindi biro po pag tayo po ay bilang lingkod ng Panginoon, mangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. So, hindi po biro yung message na tinanggap, na pinoproklama, na sinishare, binabahagi ni Jeremiah bilang lingkod. Ganon din po sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Hindi po biro ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sabi diyan, the trials of His people made Jeremiah a man of tears. Ayan. Dahil po sa mga problema ng kanyang mga people of God, kapatid, na kanyang nasasakupan sa panahon ni Jeremiah. Amen. Ito po ay made Jeremiah a man of tears. Amen. Talagang naging luhaan siya. Amen. So may mga ganito po na makikita natin. Marami sa panahon ngayon, maraming nagpapastor, pero iba-ibang sitwasyon. Maraming mga pinagdaraanan ng mga pastor o mga nangangaral ng salita ng Panginoon. At ito po sa panahon ni Jeremiah, the trials of his people made Jeremiah a man of tears. Amen. Talagang lumuha siya, kapatid. Amen. And
Sabi diyan, speaking out for God brought Jeremiah persecution. Amen. Ito pong pagsasalita, pangangaral patungkol sa Panginoon, kapatid, ay nagbigay kay Jeremiah ng persecution. Kaya talagang it is true, hindi po biro ang pagpapastor, hindi biro ang maging mangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. So sa buhay ni Jeremiah bilang lingkod ng Panginoon, nangangaral ng salita ng Panginoon, ito pong kanyang pagsasalita, pangangaral para sa Panginoon, bring Jeremiah persecution. Amen. Sabihin, nagdulot sa kanya ng oppression, nagdulot sa kanya ng pag-atake. Amen. Maraming atake, maraming persecution na nararanasan. Amen. Hindi po biro ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, someday, one day, kung ikaw ay tatawagin, be prepared. At napakahalaga nitong salita na ito. Amen. So, walang dapat ipagyabang, walang dapat ipagmalaki. Amen. Amen. Kung tayo po ay pinili na magpastor, maging lingkod ng Panginoon, mangangaral ng salita ng Panginoon, ito po ay kapulutan natin ng aral at ito po ay mag-prepare sa atin, amen, mag-equip sa atin para po someday, one day, we never know, pagka tayo po ay tinawag na sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, especially the leaders, the workers, amen, kung tayo po ay nararamdaman mong tinatawag ka ng Panginoon, malaking pagpapala itong ay pinapakinggan natin ngayon na binigay ni Lord na mensahe. Amen. Sabi nga dyan, telling the truth, amen, or telling God's word, sharing God's word, cost this prophet his freedom. So hindi po biro. Pag ikaw ay nagpastor, maging mangangaral, tinawag ka ng Panginoon at mangangaral ng salita, maging pastor, kapatid, ito po sa buhay ni Jeremiah, amen, ito pong telling the truth, kapatid, cost this prophet his freedom. Ang naging sanhi nito, ang naging value nito, kapatid, ay yung kanyang kalayaan. Amen? So, isa po ito sa mga bagay na dapat maisaalang-alang, makonsider, amen, bilang mga tinawag. Kung tayo po tinawag ng Panginoon, bilang magpapastor, mangangaral ng salita ng Panginoon, so hindi po biro ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya po, talagang mahalagang matiyak natin na tayo'y tinawag ng Panginoon, amen, at mapatunayan natin. At ngayong umaga, ito pong mensahe na ito ay encouraging words sa lahat ng mga tinawag ngayon. Somehow, sa mga tinawag, may nakikinig ngayon, ikaw man ay pastor, ikaw man ay tinatawag pa lang, amen. So ito po ay kahit ano pang sitwasyon at kondisyon mo, amen, ay napakahalaga po nitong malaman natin yung katotohanan sa buhay ni Jeremiah bilang lingkod ng Diyos na mangangaral ng salita ng Panginoon, especially sa panahon ng trouble. At makikita natin, kapatid, of course, pag ikaw ay nangangaral bilang lingkod ng Panginoon, amen, meron po tayong nasasakupan, and somehow, sabi nga doon amen, doon sa yung mga trials na pinagdaraanan ng kanyang ng mga tao, mga bayan ng Diyos, kapatid, ay talagang nagpaluha kay Jeremiah, kapatid. And tulad na sinabi ko, speaking out for God, no, ang paghahayag ng salita para sa Panginoon, pag-share ng salita para sa Diyos, kapatid, pangangaral ng salita ng Diyos, nagdulot sa kanya ng persecution. At ito po ang cost nito, kapatid, ang value nito ay yung kanyang kalayaan. Amen? So, kaya maging hindi kailangan magmadali. Amen? Napakahalaga po ng kasiguraduhan. Amen? Pagdating po sa pagpapastor, amen, sa pangangaral, hindi po yan minamadali. Kahit itulak ka pa ng tao, kahit pilitin ka pa ng tao, nino man, yan po ay matutunan natin sa buhay. Bilang lingkod ng Panginoon, isa po yung mga bagay na natutunan natin. Amen? Kaya po ako po ay personally, talagang nakaka-relate ako, talagang relate ako dito po sa mensaheng ito sa buhay ni Jeremiah bilang lingkod din ng Diyos. Amen? And sabi diyan, kapatid, he was stricken by Pashur, the son of high priest. Amen? Yung anak ng high priest, kapatid, ay makita natin, he was stricken. Siya po ay pinipersecute. Amen? Kumbaga, na-torture siya nito ni Pashur, kapatid. Amen? Siya po ay nakaranas ng torture.
Amen? At makikita natin kung yan po ay babasahin natin, kapatid. Kaya I encourage you na hindi lang itong verse 9 ang babasahin natin. Gusto ko po basahin natin yung from verse 1 to 12. Gusto ko po mabasa po natin itong Jeremiah. Allow me to read, kapatid, napakahalaga nito para mas ma-enjoy natin ang pagtuloy-tuloy na pagbubulay ng napakahalaga mensaheng binigay ng Diyos para sa atin. To bless us, to encourage us, to empower us bilang mga tinawag ng Panginoon, bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Jeremiah 20 verse 1 hanggang 12. Si Pashur na anak ni Immer ay isang pare at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias. Nangangaral si Jeremias ng salita ng Diyos. Kaya ipinabugbog niya ito. Ikinadena ang mga paa at kamay at pinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Kinaumagahan ng siya'y pakalaga ni Pashur, sinabi ni Jeremias sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako, sabi ni Jeremiah. Verse 4, sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipinapapatay naman ang iba. Amen? Yan po sabi ni Jeremias doon po sa tumutulig sa kanya, sa nagpipersecute sa kanya bilang lingkod ng Panginoon. Verse 5, pababayaan ko ring, sabi, ito po'y pasabi ni Yahweh, ng Diyos, pinasabi kay Jeremias at sinasabi niya po ito kay Pashur na anak ng isang high priest. Pababayaan ko rin, verse 5, pababayaan ko rin makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito. At kamkamin ang lahat ninyong ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaaring pakinabangan. Matindi po yung sinabi ni Jeremias bilang lingkod ng Diyos, doon po sa kanyang, sa anak ng high priest, kapatid, na nagpipersecute sa kanya bilang lingkod siya ng Diyos, kapatid. Verse 6, ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan. Ito ang sabi ni Jeremias na pinapasabi ng Panginoon kay Pashur na nagpipersecute sa kanya bilang lingkod ng Panginoon. At ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. So ito si Pashur, kapatid, may mga kaibigan ito. Si Pashur ay pinipersecute niya ang lingkod ng Panginoon at sinasabihan niya yung kanyang mga kaibigan na mga bagay na kasinungalingan. Amen. Sabi dito, verse 7, Yahweh, sabi dito, ako'y iyong hinihikayat at Yahweh, ako'y iyong hinihikayat at maniniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, sabi po ng verse 7. Kaya ikaw ay nagwagi. No? Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Sabi ni propeta o lingkod ng Diyos na si Jeremias, kapatid. Sabi niya sa Panginoon, yung mga ginawa sa kanya. Amen. Verse 8, tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasang pagkawasak, no? Pinagtatawanan nila ako, hinahamak sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sasabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh, ito po yung ating bibigyang diin sa hapon na ito, itong verse 9. Ito po ang sabi ng verse 9. Ngunit kung sasabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh, sabi ni Jeremias, at hindi na ako magsasalita pa para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Verse 10, sabi ni Jeremias, naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Takot
sa lahat ng dako. Takot sa lahat ng dako. Sinabi nila, isusumbong natin sa may kapangyarihan, pati matatalik kong kaibigan, naghangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, huhulihin natin at paghihigantihan. Iyan po ang sabi nila Pasyor at ng mga taong tumutulig sa kanya. Verse 11, subalit, ikaw, sabi po ni Jeremias, subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin, sabi po ni Jeremias na lingkod ng Diyos. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Last verse, verse 12, kapatid. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Yahweh na makapangyarihan sa lahat, alam mo ang laman ng aking mga puso't isip. Amen? So, alam ng Diyos ang laman at puso at isip ni Jeremias na lingkod ng Diyos. Pero itong sila Pasyor at ang mga taong kasama niya na umuusig, hindi nila alam ang talagang nilalaman ng puso at isip ni Jeremias na lingkod ng Diyos. Kaya ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapahamakan. Yan po ang sabi ni Jeremias, kapatid, from verse 1 to 12 ng Jeremiah 20. But sabi diyan, finding himself in prison, siya po pinakulong, nakita natin, ito po, Jeremiah wanted to resign. Amen? So siya po ay pinakulong, nakita natin doon, binugbog, amen? Tinalian, ang paa at ang kamay, kapatid, at ikinulong siya. Matapos siyang bugbugin, kapatid, ipinabugbog siya. Amen? Amen? So ngayon, ang bugbog ngayon, hindi lang naman physical eh. Amen? Di ba? Merong iba-ibang klaseng pambubugbog. Amen? Na ginagawa. Marami ngayon sa iba't ibang church, maraming church ngayon, kapatid, na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga kapastoran na nangangaral ng salita ng Diyos, nakakaranas ng ganitong karanasan ni Jeremias, kapatid. Amen, na somehow makarating din ito sa mga pastor na somehow ay nasa trouble time sila at nakakaranas sila ng pabubugbog at sila po somehow, amen, hindi man spiritual o hindi man literal na sila po kinakadena, pinapahirapan, amen, at kinukulong, amen. Amen. At makita po natin ito po nung naranasan niya ni Jeremias finding himself in prison, Jeremiah wanted to resign. Amen? Amen? So, nakita natin ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaraming pastor, mangangaral ng salita ng Panginoon na nag-resign na. Amen? Nag-resign na. Amen? Na huminto na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Parang mas minabuti pang maging simple na lang. Ako marami akong nakaharap, nakilala, nagtapos ng Bible school, at ngayon, hindi na sila nagpapastor, hindi na sila nangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya po napakahalaga nitong mensahe na ito sa lahat ng pastor at sa lahat ng mga bago pa lang o naghihintay ng panawagan ng Panginoon, naghihintay ng confirmation ng pagtawag ng Panginoon. Amen? At kung ikaw ay tatawagin, ito po yung pagpapala, itong mga salita na ito. So ano po ba yung ating subject for today, kapatid? Amen? Yung subject natin noong karaan is about pressure. Amen? At hindi basta pressure kasi end times pressure yung ating pinag-usapan. At salamat po sa Panginoon sa lahat ng mga tumugon, nag-text sa akin personally, na nagpapasalamat doon sa confirmation, nag-confirm that God is working. God bless them through the message of end times pressure, kapatid. Amen? Na nakikita natin, the end times pressure, hindi pala biro yan. Finite power is not sufficient. Amen? Bilang ang importante, tunay na mananampalataya. Tama ang laman ng isip at puso. Amen? Bagamat ano pa man ang mga napagdadaanan, ba't patuloy na nagtitiwala, nagpapakatibay at patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. At sa ganitong sitwasyon ng end times pressure, kapatid, makikita natin kung paano nag-work, how important the Holy Spirit that we receive, to empower us not only to witness, but
empowered us, kapatid, to direct us, to guide us, to counsel us, and empowered us to protect, kapatid, sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga ng message na ibinigay ni Lord noong nakaraan. At salamat po sa Panginoon doon sa mga nag-appreciate na yan, kapatid, na nag-encourage sa akin doon sa message na ibigay nung Sunday na hindi siya birong mensahe. Amen? But praise God, kapatid, nung na-receive ko yung mga text doon po sa response, doon sa mga nakinig ng message na yan, kapatid, hindi rin napigilan yung kanilang mga puso para magpasalamat dyan sa text na yan, sa mensaheng ibinigay na yan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos ang papuri, kapatid, kasi mahalaga po ang encouragement, hindi lang sa mga mananampalataya, maging po ang sa mga pastor sa panahon na ito, mga kapatid. Amen? Kaya po napakahalaga. Marami tayong mauunawaan ngayon bilang mananampalataya, bilang leader, amen, na magtutuwid at magtatama at kung ang buhay natin ngayon, makikita natin na kahit nandun tayo sa gawain, nandoon tayo sa buhay pananampalataya, but our lives ay hindi matuwid sa harap ng Panginoon. Amen? At nakikita natin ang mga laman ng isip at puso bilang mananampalataya, bilang leaders, bilang manggagawa ng Diyos o mananampalataya. Amen? Importante pong makita natin ang ating buhay ay maitama. Amen? Kung yan ay baluktot, kung yan ay mali, maitama ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng salita ng Diyos. Kaya po makita natin itong pangangaral ni Jeremias ay hindi po ito po'y katuwang ang Diyos sa kanyang pangangaral. Kaya po makita natin, maunawaan natin ngayong araw na ito, kapatid, yung kahalagahan kung paano gumagawa ang Diyos. Amen? Sa kanyang mga tinawag at sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, sa mga lingkod ng Panginoon, kapatid, na bagamat dumadaan yan sa matinding trouble. Nakakalungkot nga, Jeremiah was a weeping prophet. Amen? Yan po ang tawag. Yan po isa sa mga sinasabi patungkol kay Jeremias, kapatid. Matindi yung kanyang persecuted siya, kapatid. Matindi yung kanyang pagbubugbog na pinagdaanan niya sa buhay. Amen? Talagang napakahirap ng kanyang ginawa at siya po ay pinakulong. At nakita natin, Jeremiah wanted to resign. Gusto niya na ring mag-resign. Amen? Amen? So ano po ba yung other term ng resign, kapatid? Jeremiah wanted to quit. Amen? Gusto niya na ring huminto. Amen? Gusto na ring huminto ni Jeremiah dahil po sa matinding persecution, sa trouble na kanyang pinagdaanan, kapatid. Amen? Nakita natin, Jeremiah wanted to resign. Ano po ba yung ating panibagong subject ngayong umaga, kapatid? It's about quitting. Amen? Amen? Kung uunawain natin yung ipinapakita sa ating larawan ngayon at sulat, kapatid, makikita natin na ito pong quitting na ito. Amen? 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 Maunawaan natin through this words, kapatid. At yung nakikita nyo ngayon, kapatid, what you see today, doon po sa ating mga screen, about quitting. Amen? Amen? Ngayon pa lang, nakikita natin. Yung quitting na yun ay dapat ikisa natin yan. Amen? Amen? At ito po, kapatid, ano po ba yung tema natin? Amen? The preacher who couldn't quit. Ayan. Yan po si Jeremiah. Amen? Somehow, Jeremiah wanted to resign, kapatid. Pero makikita po natin, ito po ang nangyari dyan. Ito po ang buhay ni Jeremiah bilang preacher, bilang mangangaral ng salita ng Panginoon. The preacher who couldn't quit. Hindi po siya nag-quit, kapatid. Hindi po siya, when we say quit, kapatid, step down. Ayan. Hindi siya nag-step down. Hindi siya nag-retire, kapatid, bilang mangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-resign. Hindi siya nag-quit, kapatid. Amen? Amen? At nawa, this message, ito pang pamagat na ito, ay mag-internalize po sa mga puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang po yan para sa isang pastor. Pwede nating sabihin dyan, the believers who couldn't quit. Amen? Amen? The family who couldn't quit, kapatid. Amen?
Nawa. Amen? Kaya, don't quit. Amen? Amen? Don't quit, kapatid. Amen? At ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ito po yung 3 bagay, kapatid. Amen? Ito po yung ating bibigyan diin ngayong hapon na ito about the preacher who couldn't quit, kapatid. Amen? Ayan. Why couldn't this discouraged preacher quit? Ayan. Why couldn't this discouraged preacher quit? Bakit po hindi nag-quit ito pong preacher na ito, na si Jeremiah, na lingkod ng Diyos, na mangangaral ng salita ng Panginoon? Bakit hindi po siya nag-quit? 3 bagay po ang matutunan natin ngayong hapon. Number 1, kapatid. Amen? Sabi diyan, he was sure of God's call. And siya po ay nakakatiyak because he was sure of God's call. Siya po ay nakakasigurado sa panawagan ng Panginoon. Amen? Kaya po, alam niyo po, kapatid, bilang servant of God also, kapatid. Amen? I'm so encouraged about this message, kapatid. Amen? Bilang mananampalataya, thank God na dinala tayo sa mensahe na ito bilang pastor, at hindi lang ang mga membro, ang mga leaders, even the pastors sa lahat ng mga churches, nawa makarating ito at magbigay paalala, mag-encourage, kapatid, doon sa mga weeping pastors, kapatid, amen, doon sa mga dumadanas na mga pastor, leaders, o members, kapatid. Kaya po ito hindi lang para sa pastor, para po ito sa lahat ng mga mananampalataya, especially sa mga pastor, sa mga leaders, kapatid, amen, na tayo po ay dumadaan sa discouragement, kapatid. Kaya po si Jeremiah, siya po ay na-discourage. Kaya po sabi doon, Jeremiah wanted to resign. Why? Because na-discourage siya. Amen? So somehow, tayo po ay nasa ganitong sitwasyon ng ating buhay, kapatid, but nakita po natin. Amen? Jeremiah wanted to resign, wanted to quit, but nagulat tayo sa kabila ng discouragement, kapatid. Amen? Hindi po siya nag-quit. Hindi po siya huminto, kapatid. Amen? Kaya napakahalaga nitong message na ito. Talagang, ako po kasi habang ito pong mga message na ito sa bawat araw na dumadaan, paulit-ulit po ako nakikinig. At marami pa pong itinuturo. Mas lalo pong lumalalim, lumilinaw, amen, tumatatag sa mga patuloy na pakikinig ng salita. That is how we value God's word, kapatid. Hindi po ito simpleng salita. Ulitin ko po, sabi ko nga kanina, we need to prioritize the message of God. Amen? So, ang mga lingkod ng Panginoon, the preacher of God's word, ay ginagamit ng Diyos, kapatid, to encourage. Amen? So, hindi po biro, kahit mahirap pong pinagdadaanan, tulad ni Jeremiah, we still share the word of God, preach God's word, kapatid, in spite of our difficult condition, in spite of mga discouragement na meron ang mga mangaral. Tulad ni Jeremias, patuloy po sa pangangaral yan, kapatid. Amen? And kaya po, I encourage you to prioritize, amen, to value God's message, kapatid. Amen? Hindi po biro ang pangangaral. Hindi po biro ang pag-share. Amen? At ito yan po'y ginagawa, higit sa lahat ng mga mangangaral na pinili ng Panginoon. At magpapahala po yan. Amen? If we prioritize, if we value God's message, kapatid. Amen? Kaya po hindi biro ang pangangaral salita ng Diyos. Amen? At siguro sa lahat ng mga churches ngayon na somehow ito po ay makarating, ay magbigay ng encouragement to value their pastor. Amen? To value their leaders. Amen? Especially the preacher of God's word. Very important po yan, kapatid. Amen? Kasi hindi po biro. Amen? And yan po ang number 1, kapatid. Why couldn't this discouraged preacher, discouraged na mga ngaral, amen, ay hindi huminto? Because he was sure of God's calling. Very important. Sa lahat ngayon, kapatid, are you sure? Do we sure, kapatid? Amen? Are we sure? Amen? Very important po yan. Amen? Kaya ngayon, makikita natin, marami po ang nag-quit ngayon. Ba? Gaano kadami sa isang buwan, sa ibang bansa, o sa mundo natin ang nag-quit. Amen? Lalo ngayon, mga kabataan, nakita natin, maraming gadget, parang mahusay at magaling. Pero makikita mo, kapatid, napakaraming nag-quit. Maraming nag-quit na mga kapastoran.
But praise God, ito pong aral, why Jeremiah as a preacher of God never quit, kapatid. In spite of discouragement. Ayan. Despite of discouragement sa kanyang buhay, kapatid. Persecution sa kanyang buhay, kapatid. Kaya po, amaze po itong buhay ni Jeremiah. Kaya po, salamat sa Panginoon because God put this message sa kanyang mga salita. Para po ito sa mga tinawag, sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, somehow we are persecuted, kapatid, discouraged because of whatever, kapatid, kahit ano pang discouragement yan. But ito po, like Jeremiah, he never quit, kapatid. Because he was sure of God's call. Sabi dyan, ito po sabi ni Jeremiah, kapatid, I will not speak anymore on His name. Amen? Nasabi niyo na ba yan, kapatid? Mula ngayon, hindi na ako magbabahagi ng salita ng Diyos. Marami yan eh. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. It is because of discouragement. Nasabi na po ba natin yan? Amen? Amen? So si Jeremias po, kapatid, amen? Sabi niya, I will not speak anymore on His name. Sabi po ng Jeremiah, chapter 1, verse 4, the word of the Lord came to me. Sa verse 9, doon po sa ating text, basahin ko po ulit yung ating text, kapatid. Sabi niya, Jeremiah 20, verse 9, sometimes I say to myself, sabi niya, minsan sinabi ko, I will forget about the Lord. I will not speak anymore in His name. Yan po sabi ni Jeremiah, kapatid. Amen? Pero nakita po natin yung mga kasunod na sinabi niya. Amen? Kung ano ang nararanasan niya bilang tinawag ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, bilang mangangaral ng salita ng Panginoon, na minsang nagsabi, I will not speak anymore in His name. Amen? I will forget about the Lord. Yun pong isang bagay na yun. Pag sinabi mo yan, para mo sinabi, I will forget about the Lord. Kakalimutan ko na si Lord. Kung tinawag ka niya at biglang sasabihin po natin, I will not speak anymore on His name, para mo sinabing, I will forget about the Lord. Amen? So, hindi po biro yung mga salita na yan, kapatid. Amen? Kaya po, but praise God. Amen? Jeremiah never quit, kapatid. Amen? Because he was sure of God's call, kapatid. Kaya, very important po yan. Amen? Tiyakin natin tayo tinawag ng Panginoon. Napakahalaga po niyan sa lahat ng mga nangangaral. Amen? Sa lahat po, kailangan matiyak natin yan. Amen? Yeah. Sa lahat ng nangangaral ng salita na, are you sure that God's called you? Ayun, very important po yun, kapatid. Amen? Kasi kung nangangaral tayo, ano yung ipapangaral natin, ano yung pinapangaral natin, very important po yan. Mahalaga po yan ang mga sasabihin niyan kapag yan itinawag ng Panginoon. Amen? At sige po, mamaya makita natin. Ang dami pong mga bagay na matutunan natin ngayong araw na ito. Jeremiah had been telling people about God. Yan po ang kanyang, yan po siya. Amen? Siya po'y tinawag ng Panginoon and Jeremiah had been telling people about God. Sinasabi niya po, amen, siya po ay nagsasalita sa mga tao patungkol sa Diyos. Amen? Patungkol sa Diyos ang kanyang sinasabi. And sabi diyan, he had been speaking with God's authority. Amen? So bilang tinawag ng Panginoon, siya po he was speaking with God's authority. Amen? With God's command, kapatid, with God's power. Tatandaan po natin ang mga taong, ang mga tinawag ng Diyos, na mga lingkod ng Diyos, bilang mga ngaral, kapatid. Speaking with God's authority. Yan po sila. Amen? Speaking with God's power, kapatid. Or nandoon yung management. Nandun po ang pamamahala ng ating Panginoon. And direction. Nandun po ang direction ng Panginoon. Mahirap po ang mangaral, hindi biro ang mangangaral, kapatid. Kaya po, ito po si Jeremiah bilang lingkod, bilang mangangaral, speaking with God's authority. Nandun po yung direction ng Panginoon. Nandoon po ang dominion, pamamahala ng Panginoon. Nandoon po ang influence ng Panginoon. Amen? Sa buhay ni Jeremias, kapatid. And sabi diyan, serving God had been his life work. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon had been his life work. Ito po yung ginagawa niya, kapatid. Amen? Ito po yung kanyang sabi ng verse 1. Amen? Sabi doon, kapatid, the word of the Lord came to me. Amen? Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? Sa buhay
Sabi ko nga, yan ang yan ang binigay niya sa buhay ni Jeremiah. Sa buhay natin, as a believers of Jesus Christ, amen, ito yung difference natin. We have a God's Word. At lalo na sa end times, sa pressure, sa shakening times, kapatid, pag dumadaan, matinding trouble, kapatid, amen, napakahalaga po nito na yung salita ng Panginoon. Amen? Na makikita natin ito po ay ginagamit ng banal na Espiritu para ma-direct po tayo. Amen? So sabi diyan, serving God had been his life work, kapatid. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, ito po yung naging gawain niya sa kanyang buhay, kapatid. Amen? Kaya hindi po biro yung commitment na mayroon ng isang tinawag ng Panginoon. Amen? Na tunay, kapatid. Hindi po biro. Amen? Although we are not exempted sa mga distraction, trouble, amen, even sin, amen, makikita po natin yung ginagawa ng buhay ng isang tinawag ng Panginoon, kapatid. At si Jeremias, serving God had been his life work, kapatid. Sabi diyan, alam niyo po ba, at first, sabi diyan, Jeremiah had been afraid to preach. Alam niyo po ba na si Jeremias po, Jeremiah bilang mangangaral nung umpisa, amen, kaya nakaka-relate eh. Ako po naniniwala sa lahat ng mga nangangaral, lahat tayo ay dumadaan sa mga bagay na yan. Talagang afraid to preach. Amen? Lalo na kung ikaw ay mababang aral. Amen? Hindi ka mataas ang aral sa mundong ito, kapatid. Amen? And praise God, hindi naman dahil nakapag-aral ka, tinawag ka ng Panginoon. Amen? Amen? Lalo sa secular sa mundong ito, kahit ikaw na pinakamatalino, hindi yun magiging basihan ng pagtawag ng Panginoon. Amen? Kaya sa amin, mga kapusuran, every time nagkakatipon kami, reminder ng mga leaders na pastor, ay makikita natin. Pagdating sa tawag, amen? Kaya po mayroong nagtapos ng Bible school, hindi rin ng Bible school ang pag-aaral ng siyang batayan ng pagtawag ng Diyos. Kahit matapos mo pa yan, magmasteral ka pa. Kung hindi ka tinawag ng Panginoon, you will quit. Bibigay ka. Kaya mabalyo natin itong mapahalagahan natin ang pagtawag ng Diyos sa kanyang mga lingkod, kapatid, bilang mananampalataya. Amen? At first, kapatid, amen? Basahin nyo lang yan, yung 5 and 6. Makikita po natin, siya po ay nagkaroon ng takot. Sabi dyan, before I form you, sabi ng Jeremiah 1:5-6, before I form you in the womb, I knew you, sabi niya ng Diyos kay Jeremias, before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, or, sovereign Lord, ibig sabihin, I said, I do not know how to speak. Sabi ni Jeremias, I am too young. Batang-bata pa siya. Amen? Parang si Moses, hindi magaling magsalita. At talagang, sabi ko, Lord, parang, nakaka-relate ako personal dito. Amen? Personal, kapatid. Amen? Kaya sa buhay natin, alam nating may aral na binigay ni Lord sa buhay ng inyong lingkod, kapatid. At si Jeremias po, kapatid, tulad ng sinabi ko, nakaka-relate po ako ng maigi dito po sa buhay ni Jeremias, kapatid. Amen? Talagang bilang mangangaral ng salita ng Panginoon. Nasa simula, kapatid, amen? Ang paglilingkod sa Panginoon ay talagang ito na yung trabaho natin. Amen? Talagang nag-focus. Amen? Talagang nagkukumit ng buhay. Naalala ko sila Pedro, nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila ang mga bangka, lahat ng kanilang kagamitan, at sumunod sila sa Panginoon. Naniniwala sila na hindi lang spiritual ang pinoprovide ng Diyos. Nung nakahuli sila ng maraming isda, nagpakita yun na God will provide a materials, financial. Amen? Amen. We are secured when we follow Jesus Christ. Amen? Bilang lingkod ng Panginoon. At kaya po ito, mga kapatid, makikita natin yung paglilingkod ng isang mangangaral, yan po yung nagiging buhay. So bagamat sa simula ay, at first, Jeremiah had been afraid to preach, like many preacher today, kapatid, nagsimula sa ganyan, but ito po yung maganda. Sabi dyan, ayan, God confirmed Jeremiah's call to the ministry. Alam niyo po ba na yung, ayan, he was sure of God's call. And God confirmed Jeremiah's call to the ministry, kapatid. According to 7-9, ano po sabi ng 7-9? But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to
and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Amen. Verse 9, then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my word in your mouth. Amen. Sa mga pinili at tinawag ng Panginoon. Amen. Nilalagay ng Diyos sa ating mga bibig yung mga sasabihin. Amen. Kaya kahit hindi ka matalino sa mundong ito, kahit mababa ang aral mo sa mundong ito, kapag ikaw tinawag ng Panginoon, si Lord ang nagbibigay ng word. Amen. At hindi tayo nagsishare ng saganang ating mga salita. Yan ay galing sa Panginoon. Amen? Binibigay ng Diyos yan. At makikita niyo po, marami tayong mako-confirm dito po sa mensahe na ito bilang lingkod ng Diyos na mabalyo natin ang lahat ng mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Tunay na mga tinawag ng Diyos, kapatid. Amen? Upang makikita natin bakit hindi siya nag-quit. Na ngayon, napakaraming nagko-quit. Amen? Kasi pag hindi ka totoong tinawag ng Panginoon, I really believe you will quit, kapatid. Kaya hindi po siya basta-basta. Amen? Kaya let's value dun sa mga pinili ng Panginoon, kapatid. Amen? Huwag natin tularan si Pastor, kapatid, na pinirsecute, binugbog. Amen? Matindi po ang ginawa nila. Pero nakita natin kung anong sabi ni Yahweh kay Pastor at sa kanyang mga kasamahan. Kalunos-lunos, lahat ng kanilang ari-arian, kayamanan ay kukunin ng Diyos, babawin. At sila ay pakukubkob sa Babylonia. Matindi ang ibubunga na kasalutan, na curse, kapatid. Amen? Kapahamakan, kalunos-lunos ang kalalagayan, kahinatnan ng mga taong hindi nagbabalyo sa mga tinawag at pinili ng Diyos, kapatid. Amen? Hindi ko yan sinasabi but because I am a pastor, but it is God's word, kapatid. Amen? Kaya po, minsan pa, ito po'y magtama at magpala sa ating buhay ang mensahe na ito na binigay ng Diyos sa atin. Lalo sa panahon ngayon. Amen? Kailangan natin na ma-encourage yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Lalo, di ba? Binigay ang buhay, na ang kanilang buhay ay pangangaral. Amen? Living by faith, kapatid. Amen? But marami ngayong mga kapasuran ang hindi nababalyo. Amen? Dahil sa sitwasyon at panahon natin. Pero kung alam natin ang salita ng Diyos patungkol sa mga tinawag at pinili ng Diyos na nag-commit, kapatid, na naging buhay ang pangangaral, na muhay ayon sa pananampalataya, kapatid, makikita natin ay it will change our mind and heart. Amen? Magtutuwid ito at magpapala ng ating kaisipan at puso at ng ating mga buhay. Amen? Para mas ma-enjoy natin yung pagpapala at galaw ng Panginoon. Amen? Pagkilos ng Panginoon through the Holy Spirit sa ating mga buhay. Hindi masayang anumang ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Kaya po, God confirmed. There is a confirmation about sa pagtawag sa ministeryo kay Jeremiah, kapatid. Amen? Iyan po hindi aksidente. Amen? Bata pa lang, bago pa lang, alam niyo ang tawag dyan noon, kung kami nag-aaral, no? Yung aming professor noon ay tinuturo yon at sinasabing, bata ka pa, nakaset apart ka na. Alam mo yung tawag dyan sa yung tag natin dito sa ating may tag tayo rito eh. Kung anong pa, nakapangalan na yan. Kung anong klaseng yan. Yan po ang naiyahambing. Kapag tinawag ka, yan po, may etiketa yan. Ang mga batang mga may mga etiketa yan sila. Amen? Hindi yan basta-basta mapapamali, kapatid. Ganon din po yan sa pagtawag ng Panginoon sa bawat sa atin. Wala ka pa, pinoform ka lang, naka-etiketa na yan. Ito ay tinawag ng Diyos. Amen? Amen? Purihin po ang Panginoon. Amen? Kaya po, kapatid, God confirmed Jeremiah's call to the ministry. Amen? Sabi diyan, thou shalt go to all that I shall send thee. Iyan ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Kaya tama po yan. Yan po ang nangyayari. Hindi pwedeng dito ako, doon ako. Ayan, hindi. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon at kung ano yung lugar na dinalhan sa iyo, and somehow makikita natin hindi siya simple, hindi yung para maayos at makikita natin na ganun talaga. Amen? Makaka-relate ka dito. Ganun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na kung saan ka dadalhin. Si Abraham, pupunta siya doon as bilang foreigner, sa isang lugar. Ganun yun. Pupunta ka, dadalhin ka, sa isang lugar na hindi mo yun lugar.
No? At dadaling ka dun sa lugar, kapatid, na kung saan ano yung gusto ng Panginoon. Kaya hindi aksidente kung saan ka dinadala ng Panginoon bilang pastor, bilang mangangaral ng Panginoon, kapatid. Ma-confirm natin, amen, ang mga salita ng Panginoon. Kaya mostly, yun. Kahit laki ka doon sa isang lugar, kahit hindi ka laking Cavite, hugulat ka, bakit ka dinala dito sa Cavite? Sa dami ng lugar na magaganda, bakit dyan ka pa sa paliparan? Ayan, pwedeng, lalo nung umpisa, kung paano katindi ang kaguluhan dito. Amen? But, kapatid, makikita po natin, minsan hindi natin na-appreciate yung mga pinagdaanan ng mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Napakahirap yung kanilang kalayaan. Ang kalayaan ng isang mangangaral, ng isang pastor, nakataya doon, kapatid. Amen? Kaya kahit pangit yung lugar, kahit hindi maganda yung lugar, doon ka, dinadala ng Panginoon. At hindi doon sa, di ba, marami ngayon eh. Kung saan maganda, saan maayos, yun. Hindi ganun ang pagtawag ng Panginoon. Amen? Talagang there is somehow, may testing yan, kapatid. But makikita natin, kung ikaw ito itong tinawag, makikita natin the provision of God. Unti-unti yan. Kaya talagang, I really believe, kapatid, ulitin po natin. Amen? Amen? We envision that COG Paliparan is a big and strong church, kapatid. Amen? Ilagay natin yan sa ating mga isip at puso. Now, one day, kapatid, through our experience, through our testimony sa buhay na ito, kapatid, as a children of God, bilang tinawag ng Panginoon, kapatid, amen? Makikita natin kung paano yan pinoprovide ng Panginoon, amen? Sa kaparaanan ng Diyos, kapatid, amen? Kaya po, kahit hindi mo gusto yung lugar, kahit napakahiram na lugar, may magandang lugar, hindi po tayong nasusunod dyan. Amen? Kaya kung saan tayo tinawag ng Diyos, yun ay akmang-akma para sa atin. Ikaw ay akmang-akma sa lugar na yan. Amen? And sabi niyang, kapatid, I have put my words in thy mouth. Amen? Inilalagay ng Panginoon. Amen? I have put my words in your mouth. Ganun po ang sinabi niya kay Jeremiah, kapatid. Kaya minsan hindi wala sa atin yun. Amen? Wala sa atin yon. At bilang pastor, nakita ko maraming tayong mararanasan na pupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam kung ano sasabihin, biglaan, but God will put His word into your mouth. At yan po'y karanasan ng mga nangangaral, lingkod ng Diyos na tinawag niyang tunay. Tunay na tinawag ng Diyos, kapatid. Hindi ka mabibigla kahit biglain ka. Amen? Maraming beses na mga sitwasyong ganyan ay nararanasan ng isang mangangaral. Kasi, at nagagampanan niya yun kasi tinawag siya ng Panginoon. Tunay, kapatid. May confirmation yan sa Panginoon. Sabi diyan, kapatid, how could Jeremiah quit when he had been called by God? Kaya yan po tinuturo sa atin. Paano tayo hihinto? Paano hihinto si Jeremiah kung siya'y tinawag? Paano siya magkukwit? Paano siya magre-resign, mag-step down, kapatid, kung siya'y tinawag ng Panginoon? Ang tindi nung sinabi dun sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng ating text, kapatid? Amen? Sometimes I say to myself, I will forget about the Lord. I will not speak anymore in His name. But then His message become like a burning fire inside me. Amen? Nag-aapoy sa kanyang kalooban. Deep within my bones. Doon sa kanyang buto. Sabi nga nag-aapoy na nakakulong sa kanyang buto. Parang trangkaso yun Parang fever, ganun. Pag tinatrangkaso ka, yung mga mainit Kasi pag tinina, malamig naman, pero ang init. Amen? So sabi diyan, kapatid, how could Jeremiah quit when he had been called? Paano nag-quit yung mga tinawag? Kaya pag nag-quit, kapatid, talagang question mark yun. Amen? Bakit maraming nag-quit? Kaya kung tayo po'y tinawag ng Panginoon, you will never quit. Amen? You will never quit, kapatid. Amen? You will never quit. We will never quit. Thank God. Don't quit. Amen. Sa lahat ng mga tinawag at pinili ng Panginoon, don't quit, kapatid. Amen? Bagamat hindi naintindihan ng marami, mostly hindi naiintindihan ng mga membro ng church yan. Yung pagtawag sa isang pastor. Hindi na yan na pag-uusapan. But kapatid, through this message, makita natin kung paano tumatawag ang Panginoon, ano ang napagdaanan, kahit anong pagdaanan ng mga tinawag ng Panginoon. Amen? Nalalagay sa mga discouragement situation, makikita mo. God allow it, kapatid. Bilang mananampalataya, amen? Hindi tayo ang nagpukontrol, hindi tayo gumagawa. May mga kapahintulutan ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay.
And somehow, it will discourage us. But ito po, nakikita natin na pwedeng like Jeremiah, we want to resign. Amen? Nararamdaman ng mga pastor yan na parang hihinto na lang, mag-quit na lang, mag-step down na lang. Pero kapatid, tulad nito, amen? Ang salita ng Diyos na ibinigay niya, kapatid, burning fire inside me, deep within my bones. I get tired of trying to hold it inside of me. Habang pinipigilan niya, ayaw niya na mag-share. I get tired. Nakaramdam ng pagod, kapatid. Amen? Matindi po ang nararanasang kabigatan, kapatid. Matindi sabi na lack of strength. Amen? Nangihina siya, hindi niya na mapigilan. Talagang ang salita ng Diyos na ibinigay. Amen? Talagang napa-exhausted na siya sa kapipigil sa pangangaral. But sabi niya, and finally, at last, I cannot hold it in. Hindi niya na mapigilan. Talagang nangaral. Amen? Sa tindi ng discouragement, talagang nasabi ni Jeremiah wanted to resign, kapatid. But nakita natin, dahil tunay siyang tinawag ng Panginoon, dahil siya po ay, kapatid, ay konfirmado yung kanyang pagkakatawag ng Panginoon, hindi biro, hindi siya madaling huminto, kapatid, sa kanya, sa panawagan, sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Ito po yung pangalawa, kapatid. Amen? Kaya po sa lahat, ito po reminder sa lahat ng tinawag ng Panginoon ng tunay, if we are sure of God's call, kapatid, like Jeremiah, in spite of discouragement, trouble, persecution. Kaya ang tanong dyan, how can we, kapatid, how can we quit, kapatid, kung tayo ay tinawag ng Panginoon? Amen? Kaya po, magandang assurance din yan. Amen? Salamat sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang mensahe na ito, kapatid, sa kanyang mga lingkod. Ito po ang pangalawa, why couldn't this discouraged preacher quit? Bakit hindi nagkukwit itong mga ngaral na si Jeremias, kapatid, sa kabila ng discouragement? Ito pa yung number 2. He was saturated with God's Word. Amen? Siya po ay saturated with God's Word. Soaked with God's Word, kapatid. Kumbaga sa karne, sa mga ito yung paborito natin sa COG Paliparan, pag nagmamarinate tayo, talagang babad-babad, nanunuot yung marinate doon sa pag natikman, talaga naman, lalo pag mainit-init pa. Amen? At ganito din po, kapatid. Why, kapatid, couldn't this discouraged preacher quit, kapatid? Hindi siya nagkukwit because he was saturated with God's Word, kapatid. Siya po ay filled completely of God's Word. Kaya ito po sa lahat po ng mga nangangaral, ikaw ba'y tunay na pinili at tinawag ng Diyos? Amen? There is a confirmation mula sa Diyos. At the same time, kapatid, ito yung isang bagay na nakita ko. Ikaw ay talagang tinawag. Tayo po'y tinawag. Amen? Tayo po tulad nito. We are also saturated with God's Word. Alam niyo po yan? Amen? Habang minimeditate ko po ito, kapatid, talagang maraming kwento sa personal na buhay. Amen? Amen? He was saturated with God's Word. Amen? Si Jeremiah po, kapatid, ay babad na babad sa salita ng Panginoon. Marinate. Siya po ay filled with completely ng salita. Punong-puno siya ng salita ng Diyos. Yan po ang isa sa makikita nating mga tinawag ng Panginoon, kapatid. Punong-puno ng salita ng Panginoon. Importante po ito sa lahat ng mga humingi ng konfirmasyon kung tinawag tayo. Amen? Hindi po yung pag tinawag tayo, tsaka tayo magpiprepare. Amen? Amen? If we allow me to share my testimony, kapatid, nung ako'y nagsisimula, alam mo naman ako, amen? Hindi ako mahilig sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bagay na kinamumuhian ko siguro. Magpasa na ako ng mga mabibigat. May hirap na wag lang itong mga ganitong pag-aaral, basa, reading, kapatid, meditation. Talagang napakahina. Talagang sasabihin mo sa Diyos na napakahina akong tao. Ayan. Amen? But, kapatid, if we are called by God, kapatid, amen, isa po ito sa may nangyayari sa buhay. You will become saturated with God's Word. Nagkakaroon ka ng uhaw at sabik sa salita ng Diyos.
Pag pinilit, God is working sa buhay natin through the Holy Spirit. Amen? Kaya kahit hindi ka mahilig sa pag-aaral, magiging mahilig ka sa pag-aaral. Kahit tamad ka sa pagbabasa, makikita mo, meditation. Amen? Kaya isa po yan sa mga naalala ko yung mga sinishare ko na sa patuloy, araw-araw, laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ako po yung member pa lang. Amen? Kaya dito ko po ito po ay naglilinaw itong message na ito sa mga karanasan ng isang pastor. Personally sa inyong lingkod. Bakit ako uhaw na uhaw? Kaya ang gagawin ko, magpe-prepare pa ako ng masasarap na pagkain na gusto ko na magugulat na lang ako, Mami Kuti. Malalamig na yung aking mga kinakain at iniinom. Wala na yung mainit. Kahit paborito ko yung kinakain, mas masarap ang salita ng Diyos. At nakikita ko hanggang sa nagkakaroon na tayo ng vision, nakikita mo yung sarili mo sa pader na naghuhukay. At ini-explain yun, no? Nililinaw ng Diyos na hinuhukay mo yung Word of God, masayang-masaya ka. Na ikaw na hindi marunong bumasa, hirap na hirap bumasa, kahit wala kang hilig sa pagbabasa, ay sabik na sabik sa salita ng Diyos because God is working. At yan po ay may nangyayari bilang mananampalataya ng salita ng Panginoon. Kaya po, hindi po biro, kapatid, ito pong mga tinawag ng Diyos, kapatid. At ito po ay magpahala sa atin sa lahat ng mga time will come. Kung ikaw ay naghihintay ka ng panawagan, ikaw ba'y tinawag, confirmation ng pagtawag ng Panginoon. So ngayon pa lang, kapatid, habang bago ka pa lang sa pananampalataya, makikita mo yan. Bakit ka uhaw at sabik sa salita ng Diyos? Amen? Ano po ang sabi, kapatid? His word was in my heart as a burning fire. Amen? Ang salita ng Diyos, kapatid, ay nasa kanyang puso at ito po ay blazing, glowing, kapatid. Talagang nag-aapoy sa kanyang puso. Amen? Kaya makikita mo, bata ka pa lang, makikita mo. Amen? Kahit nga ladies fellowship kay lalaki, umaatin ka sa pakikinig lang salita ng Diyos. Kahit na ikaw ay youth pa lang, gusto mo makarinig doon sa mga YA. Amen? Gusto mo laging nasa gawain ng Diyos. Amen? Hindi tamad sa gawain ng Diyos. Sabik siya sa gawain ng Diyos. At makikita mo, talagang attentive. Talagang gising na gising. Hindi tutulog-tulog sa gawain ng Diyos. Hindi po biro ang Kaya doon pala makikita natin to sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Na somehow, nasa confirmation ka ng ikaw ba'y tinawag ng Panginoon. At sa lahat ng mga bagong mananampalataya pa lang, magkaroon na kayo ng idea patungkol sa panawagan ng Diyos. Na kahit matindi ang pagdaraanan, yan. At isa ito na nakikita mo ngayon, bakit uhaw at sabik ka sa salita ng Diyos. You value God's word. Hindi ka lang uhaw at sabik at masipag pag maraming tao. Especially kung ikay nasa inyo na. Maraming ganun Maraming masipag sa pero pag personal na, hindi tulog pala ng tulog, wala palang hindi pala nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, hindi ganoon. Amen? Doon pala makikita mo, tanong, palagay mo, tatawagin ng Diyos yun? Amen? Kaya po itong second points natin, kapatid, isa ito sa mga confirmation, kapatid, kung bakit hindi siya nag-quit. Filled completely with God's Word. Soaked with God's Word. Saturated with God's Word. Si Jeremiah, kapatid. Amen? Kaya po sa lahat ng mga nangangaral ngayon, makikita natin, nakaka-relate sila. Kaya pala, kaya ganun, ba't uhaw sabik? Amen? Nakikita mo na talagang ang gawain ng Diyos, higit pa sa ginto. Higit pa ang mga salita ng Panginoon. Mas bababaran mo kaysa sa maraming bagay. Hindi mo ipagpapalit sa temporal things. Naalala ko noon, habang hindi pa po ako, ano pa lang ako, hindi pa nagpapastor. Amen? Nandoon yung kagalakan sa pagsasalita, sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa isang lamesa, at nasisilip mo yung mga kaibigan mo nandun sa labas ng pintuan. Sila po yung nagkakasiyahan, nagkukwentuhan. Amen? Pero ikaw nandoon ka. Hindi mo magawang ikaw para pumunta doon. Mas nakikita mong mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya kaway-kaway ka na lang doon sa labas. Habang sila ay nagkakasiyahan, nagkukwentuhan, ikaw naman ay nag-aaral ng salita, nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Amen? Na
Masasabi mo na lang isa sa mga, bakit kaya ganun sabik na sabik ka? Hindi naman ako magpapastor. Ganun na sinasabi ko nung una eh. Kasi nakita ko, napakahirap ang pastor. Hindi madaling magpastor. Pero kung ikaw itinawag ng Panginoon magpastor at mangangaral ng salita ng Diyos, amen? At tunay kang tinawag ng Panginoon, ito, amen? Kahit mahina kang tao, kapatid, amen? Kahit tayo po ay bobo ka sa ropor, ayan. Ropor ka na, bobo, ropor na. Ikaw pa yung bobo sa ropor. Napakahina mong klaseng tao. Amen? Pero makikita mo, if you are called by God, kapatid, sagot ka ng Diyos. Amen? Sagot ka ng Diyos, kapatid. Amen? Kaya hindi po biro ang pinagdaraanan ng mga tinawag ng Diyos. Kasi somehow, yung kanilang ginagawa tulad ng pagbabahagi, somehow, talagang wala sa bokabularyo nila yan. Amen? Pero talagang God is working sa buhay ng isang kanyang tinawag. Yung provision ng Panginoon para po magampanan ng isang lingkod ng Diyos, mangangaral ng salita ng Diyos ang kanyang pagtawag, kapatid, na tunay ay ganun si Lord. Amen? Well provided siya ng Panginoon, kapatid. Amen? He was saturated with God's Word. Kaya po hindi siya nagkukwit. His Word was in my heart, sabi niya, as a burning fire. Sabi diyan, preaching was more than a occupation to Jeremiah. Amen? So ang pangangaral po ay higit pa sa trabaho. Amen? More than pa sa occupation. More than pa sa profesyon, kapatid. Amen? More than pa yan sa profesyon. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Yan po sa buhay ng isang tinawag ng Diyos at sa buhay ni Jeremias, pinatunayan niyang, kapatid. Preaching was more than a occupation to Jeremiah. At sa lahat po ng nangangaral, sa lahat po ng lingkod ng Diyos, yan po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Araw at gabi, pagsalita ng Diyos, 24 oras, kahit saan, kahit sino, talagang nangangaral ang salita ng Diyos. Amen? Walang oras yan, kapatid. Higit pa yan sa profesyon. Amen? Diba? Marami eh. Binabaliwala ang pangangaral salita ng Diyos dahil sa mga bagay-bagay. Pero kapatid, bilang tinawag ng Diyos, matutunan natin dito kung paano yung mga signs, mga marks, mga bagay na dapat makita natin sa tinawag ng Diyos, kapatid. According to the Word of God, in the life of Jeremiah, his passion in life was to give God's message to his people. Yung kanyang kapatid, yung kanyang pong passion, kapatid, yung kanyang desires, yung kanyang eagerness, excitement sa buhay was to give God's Word, was to give God's message sa mga tao. Yan po ang mga tinawag ng Diyos. Yan po yung mga taong babad, puno ng salita ng Diyos, na tinawag na tunay ng Panginoon, kapatid. Ang kanyang puso, ang kanyang heart, kapatid, was to give God's message. Amen? So meron siyang passion, kapatid. Passion niya yung mangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Not pastime. Passion. Ayan. Hindi pastime. Amen? Hindi pwedeng pastime lang ang pagbibigay at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ngayon, pag hindi ka puno, hindi ka saturated with God's Word, yun ang mangyayari doon. Nagiging pastime lang. But sa isang tinawag ng Diyos, bilang mangangaral ng salita ng Diyos, yan po'y babad sa salita ng Diyos, punong-puno ng salita ng Diyos, kapatid. At makikita po natin, his passion in life was to give God's message to his people. Amen? Not pastime, kapatid. Amen? Kaya po, kapatid, Jeremiah had filled his mind with God's Word. Amen? Jeremias, kapatid, Jeremiah had filled his mind with God's Word. Punong-puno ang puso't isip, kapatid, ng salita ng Panginoon. At napakahalaga niyan, kapatid. Punong-puno siya ng salita ng Diyos. Laman ng isip niya at puso, salita ng Diyos. Amen? Kaya pag kinausap mo yan, talagang puro salita ng Diyos. Amen? Nangangaral ang salita ng Panginoon. At ito po, ang kahalagahan niyang
being filled his mind with God's Word, kapatid, sabi diyan, this keep him mindful of God's love for people in spite of their sins. Wow! Yun, napakahalaga. Kapag ikay tunay na tinawag ng Panginoon, you will become saturated with God's Word, kapatid. Amen? At punong-puno ang isip at puso mo ng salita ng Panginoon. At ito yung nagpapanatili. It will remain us. Amen? Ito yung nagpapatuloy sa atin. It will cause us, kapatid. It will cause us to mindful, para maging attentive, para maging tayo po ay maging headful, maging aware, maging observant. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos in spite of their sin. Nakita niyo po yung mga ngaral na tinawag ng Diyos, na punong-puno ng salita ng Diyos. Amen? Ang kanyang isip at puso, ito po ang nagpapanatili sa kanya na siya po ay observant sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi niya yan. Kahit ang tao ay matinding kasalanan, mahal ka ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos. Amen? Patuloy siya nagbabahagi sa salita ng Diyos. Amen? Siya po ay attentive. Amen? Aware po siya. Naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos in spite of their sin, sa kabila ng mga kasalanan. Amen? Kaya ito po maintindihan natin. Diba? Hindi dahil makasalanan o nakagawa ng kasalanan, tapos na, no? Mahal ng Diyos ang isang tao sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Yan ang Diyos natin. Yan ang mga Diyos ng tinawag na tunay. Amen? Amen? Na babad, puno ng salita ng Diyos. Kaya po, ito po ay very important. Kasi pag hindi puno, hindi filled with God's Word, ayun, kapatid, hindi siya aware about God's love for people in spite of their sins. Kaya very important po ito. Na kung tayo ay babad at alam natin tunay ang salita ng Diyos, it will keep us, kapatid, to mindful, kapatid, or to attentive, to headful, ayan, aware, observant about God's love for people in spite of their sins. Amen? Kaya hindi natin minamahal dahil kahit makasalanan niya, ita natin bilang mananampalataya. Amen? Kaya patuloy tayong nangangaral ng salita ng Diyos. Yun yung ating trabaho. Kaya kailangan puno tayo ng salita ng Diyos para makita natin paano natin i-win. Kasi ang mga taong nananampalataya, kapatid, yan ay hindi hinusgahan ng Diyos. Amen? Sa Itbulaga, bawal judgmental. Amen? Bakit bawal judgmental? Hindi mo pwedeng husgahan ng tao. Kahit siya'y nagkasala, nagkamali, hindi mo pwedeng husgahan. Bakit? Mapapamali ka. Bakit? Hindi mo alam kung anong laman ng puso. Amen? Why only Jesus Christ is? Siya lang ang judge, kapatid. Pwedeng maghukom at may tamang panahon yan. Amen? At siya lang ang tamang siya lang nakakakita ng puso. Kaya talagang hindi pwedeng mag-judge. Because we never know what is inside in the heart. Hindi mo nakikita yon. Amen? Because we are not Jesus Christ. We are not God. Only God can judge because He know what is inside in the heart. Pag hindi, mapapamali ka. Siguradong mali. Kahit tsambahan mo lang, hindi mo siya matatsambahan, mapapamali ka. Kaya, yan po yan. Napakaganda po nung isang portion ng gawain ng Itbulaga. Bawal judgmental. Amen? Lalong-lalo sa ating mga mananampalataya. Amen? Lalong-lalo kung ikaw ay nag-aasam, tayo po ay bilang mananampalataya, amen? Nakikinig at nag-iisip kung tayo tinawag ng Diyos, amen? May confirmation niya ng Diyos. At nakikita mo na very important that we need to be saturated with God's Word. Amen? Kasi po, pwede tayo mapamali. Amen? Tandaan natin to. God's love for people in spite of their sins. Yeah. Mahalin natin ang mga minamahal ng Diyos. Amen? Let's encourage, not discourage. Amen? Sabi ni Lord, our labor is not in vain. Naglilingkod tayo para sa Kanya. Ano mang ginagawa natin sa ating kapwa, sa ating mga leaders, ginagawa natin yan para sa Diyos. He had witnessed the power of God to change lives. Amen? Kaya po, bilang pastor, bilang mga ngaral, kapatid, na tinawag ng Diyos, amen? May katiyakang tinawag ng Diyos, kapatid, babad, saturated with God's Word, kahit walang hilig na bumasa yan, talagang uhaw at sabik yan, talagang matututo.
matindi ang pag-work ng Panginoon, move and work ng Diyos through the Holy Spirit sa buhay ng isang taong kanyang tinawag. Talagang mabababad yan, mapupuno yan ng salita ng Panginoon, kapatid. At yan po, bilang nangangaral, bilang lingkod ng Diyos, kapatid, he had witnessed the power of God to change life. Amen? Siya po, si Jeremias po bilang tinawag na tunay ng Panginoon, he had evidence, he had testimony, confirmation. Kaya ganun po yung mga tinawag. There is a confirmation, there is a testimony, evidence of God to change lives. Amen? Nagbabago ang Diyos, kaya magbago ng Diyos ang buhay. Kaya po pinapanalangin natin yung ating pamilya, kapaligiran sa atin. Hindi natin sila inuhusgahan kahit nagkamali, nagkasala, kahit makasalanan pa sila. Hindi, may pag-asa pa yan. Amen? There is hope in Jesus. Huwag natin babaguhin yan. Amen? There is hope in Jesus. Yan ang ating pangangaral. Kahit gaano katigas, kapatid, walang matigas sa Panginoon. Amen? Pinapanalangin lang yan, pinagkatiwala. Kaya kung ikaw ay tinawag, tayo tinawag ng Panginoon, there is assurance sa ating mga panalangin. Kaya alam natin, pinababad natin sa panalangin yan. Amen? And ano pa, kapatid? Wow! Years of preaching now preventing Jeremiah from quitting. Siya po ay years of preaching now prevented, now stop Jeremiah from quitting. Amen? Alam niyo po, dahil babad ng salita ng Diyos, laging nangangaral ng salita ng Panginoon, puno ng salita ng Panginoon, sa haba ng taon, sa maraming taon na pangangaral ng salita ng Panginoon, prevented Jeremiah from quitting. Kaya po may kinalaman yung saturate with God's Word. Kaya ang tinawag ng Panginoon, saturated with God's Word. At yan ang isa sa dahilan. Amen? Even he was discouraged. Preacher, kapatid, he never quit. Amen? Kasi po, yung mga salita, he was saturated with God's Word, kapatid. Amen? Sabi dyan, it was like trying to quench a roaring fire. Alam mo yun po yun? Kapag tinawag ng Diyos, kapatid, saturated with God's Word, kapatid. Kaya sa lahat ng mga titingnan natin yan, sa buhay ng isang pastor, sa buhay ng isang mga nangangaral, saturated with God's Word. May confirmation ni Lord dyan. Alamin mo ang buhay niyan before at makikita mo. Amen? Hindi biro. At kung ano man ang kanyang katayuan, bilang pastor ngayon, bilang nangangaral, makikita mo yan. Imposible na siya maging pastor. Imposible na ang salita ng siya na puno ng salita ng Diyos. Kasi yan yung mga importante sa mga tinawag ng Diyos. Amen? Kaya naman, years of preaching sa haba ng taon ng pangangaral, kapatid, now, sabi dyan, prevented Jeremiah from quitting. Hindi siya nag-quit, kapatid. Bakit? It was like trying. Para kang, alam mo yun, pinahinto mo si Jeremiah sa pangangaral ng salita ng Diyos. Para kang sinubukan mong patayin ang naglalagablab na apoy. Matindi nga ang bumbero eh. Ang lakas ng hose ng bumbero. Umaabot pa ng kinabukasan, hindi nila pag lumalagablab ang apoy. Hindi basta-basta napapatay. Hindi basta-basta mapapatay. Kaya po ito po yun, kapatid. Amen? Kaya makikita natin sa lahat po ng mga mananampalataya. Amen? Magkaroon tayo ng idea patungkol sa pagtawag ng Panginoon. At pag tinawag ka ng Panginoon, amen, ito yon. Makita mo to sa buhay mo. May confirmation, nandoon ang saturation of God's Word, na talagang kahit anong discouragement sa buhay, amen, kahit na like Jeremiah, he wanted to resign, sinubukan eh. Gusto niya, sa tindi rin ang pinagdaanan talaga. Pero kapatid, makita natin, sabi niya, hindi niya kinaya. Amen, talagang hindi kayang pigilan ang salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa puso natin. God gave His Word sa lahat ng mga tinawag niya, kapatid. Amen? At para yan ay, kapatid, pag pinigilan mo yan, para mong sinubukan pumatay ng isang naglalagablab na apoy. Apoy na nakakulong sa kanyang buto. Amen? Napakahirap. Hindi basta-basta. Amen? Sabi diyan, Jeremiah was a preacher with fire in his bones. Yan, kapatid. Yan po si Jeremiah. Amen?
Jeremiah was a preacher with fire. Siya po'y mangangaral na mayroong apoy sa kanyang bunto. Ayun. Nakakulong sa kanyang bunto, kapatid. Hindi siya pwedeng pigilan. Amen. Sabi diyan, kapatid, the scripture kept reminding Jeremiah of his calling, kapatid. Ang salita ng Diyos, God's word, kapatid. Amen. Kaya napakahalaga nung saturated with God's word, because sa buhay ni Jeremiah, the scripture or the God's word kept reminding Jeremiah, patuloy na nagpapaalala kay Jeremias of his calling. Amen. Kaya mga salita na yan, kapatid, na binibigay ng Diyos, ay patuloy na nagpapaalala sa isang mangangaral na pinili ng Diyos, sa isang lingkod ng Diyos na pinili niya, na kahit dumaan sa discouragement, dinidiscourage yan, kapatid. Amen. Kahit i-discourage pa tayo, kapatid, makikita natin ang mga salita ng Diyos. And it is true. Somehow, I really believe na maraming pastor na nararamdaman nila na parang hihinto na lang sa matindi ring persecution and sufferings and discouragement na napagdaraanan, kapatid. But ito po yung nasalamat sa Panginoon sa salitang ito, na talagang it is true. Ang salita ng Diyos na ibinigay niya, kapatid, ay parang roaring fire sa ating mga buto, kapatid. Amen. Ito ang magpapanatili sa atin sa panawagan ng Panginoon sa atin. He must tell the people of the seriousness of sin, kapatid. Amen? Kaya hindi po biro yan. Bago naging lingkod, bago tinawag ng Panginoon yan somehow, kapatid. Amen? Matindi po ang mga karanasan at ang mga binibigay na Panginoon na aral, kapatid. Ito po sabi, he must tell the people of the righteous, of the seriousness of sin. Amen? Kailangan niyang sabihin yung risky, yung dangerous, amen? Yung harmful o destructive ng kasalanan, kapatid. Amen? Kaya po, ang mga mangangaral na tinawag ng Panginoon, saturated with God's word, at makikita mo, kapatid, ito ay natututunan. Amen? At nararanasan. Sila'y may idea dun sa salita ng Panginoon, kapatid. Amen? Kaya si Lord kasama ito. Amen? Sa mga paghubog. Amen? Kaya po, sa lahat ng mga ngaral, amen? Amen? Lahat ay nagkakamali at nagkakasala. Amen? At matindi po ang mga ginagawa ng Diyos na pagtuturo, kapatid. At ito po bilang mga ngaral, you can tell the people also of the seriousness of sin, no? Sa very risky, sa harmfulness, sa harmful o destruction na magagawa ng kasalanan, kapatid. Kaya po, ganun. Kaya salamat. Amen? Pasalamatan natin ang mga, kaya ako pinasasalamatan ko lahat ng mga nangangaral na mga napakinggan ko noon. Amen? Ngayon pa lang, kapatid, pagpalain sila patuloy ng Panginoon ang kanilang buong pamilya. Amen? Sapagkat dahil sa kanilang mga pangangaral, amen? Ng salita ng Diyos, pinili sila at nangaral sila ng salita ng Diyos. Amen? Yan po'y nagbubunga, kapatid. Amen? At malaking bagay yon, kapatid. Amen? Para po sa mga tinawag ng Panginoon. He must tell the people of God's forgiveness being available. Ito po si Jeremias, kapatid. Amen? Siya po ay patuloy na nangangaral about the seriousness of sin. Siya po ay patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao about forgiveness being available. Amen? Ang pagpapatawad. Ito po, kapatid. Amen? God's forgiveness is available. Amen? Every time na sino mang magkasala, na lingkod, mananampalataya, at kapag siya po ay nagpakumbaba sa panghimingi ng tawad, God's forgiveness is being available. Unawain po natin to, kapatid. Amen? Sapagkat ito po yung magtutuwid at magtatama. Sabihin, amen? Even us, kaya po tayo bilang mangangaral, bilang mananampalataya, God's forgiveness, our forgiveness is available also sa mga nangangailangan ng kapatawaran. Very important yan. Napakahalaga ng pagpapatawad ng Diyos. At kung ikaw at ako'y pinatawad ng Diyos, because God's forgiveness is available, free. Amen? All we need to do is to humble yourselves and God will forgive you. At hindi lang yun, aalisin ka niya. He will remove you from all unrighteousness and wrongdoing. Yan ang ginagawa ng Diyos. Yan yung klaseng pagpapatawad na binabahagi natin sa mga humihingi ng tawad sa Panginoon. Anytime
Kahit anong oras, pag lumapit at tumingi ka ng tawad sa Panginoon, God will forgive you. His forgiveness, God's forgiveness is available. And let our forgiveness be available also. Maging available yan, kapatid. Amen? Kasi marami ngayon. Amen? Kaya ito po tatandaan natin. Kapag tayo mananampalataya, tayo mangangaral, tayo tinawag ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay, ang ating forgiveness is not available, hindi natin, amen? Kaya nga sabi, ilang beses ba magpatawad? Amen? Kaya napakahalaga ng pagpapatawad. Amen? Kaya po, ngayong oras na ito, gusto kong marinig ng lahat, na sa lahat ng nakasakit sa akin, amen? Sa lahat na nagkamali, nagkasala sa akin, talagang I forgive you. Ayan. Lahat-lahat. Kahit sino, I release forgiveness. Amen? Isa yan sa araw-araw na prayer ko, Lord. Amen. Kasi ang pagpapatawad mo, your forgiveness is available. It's a free. Pag free, madaling ibigay. Amen? Binayaran na yan ng Diyos. Pinaghirapan na yan ng Diyos. Kaya wag nating pahirapan ang ating mga sarili. Alam niyo po, yun eh. Alam niyo po, gusto kong, I want to share, mabilisan lang about forgiveness. Kapatid, tayong mga nanampalataya, pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan tunay. Kaya sino mang magkasala sa atin, let our forgiveness be available, kapatid. Like our God. God's forgiveness is available. Kaya po, ganun din dapat ang ating mga pagpapatawad. At gusto ko po, ito po, mabilisan lang. Hindi ko akalain na ibibigay ko siya. Amen? Amen? Alam niyo po, kapag tayo ay hindi nagpapatawad, si Lord nagpapatawad agad eh. At yan ang gusto ng Lord, maging available. Kaya po, God allow it minsan. Amen? Bakit hindi na lang binibigay ng Lord na hindi tayo magkasala? Why God allow? Amen? Na tayo po ay nadalagay sa ganun at nakikita natin. We believe na tayo po ay forgiven by God sa pag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Available ang pagpapatawad ng Diyos. And let our forgiveness, ulitin ko, maging available din, kapatid. Bakit? Kasi pag hindi available ang ating pagpapatawad sa lahat ng mga nakasakit sa atin, nagkamalit, at hindi natin kaagad, hindi available, hindi free, hindi kaagad natin ibinibigay yung pagpapatawad, kapatid. Kaya pag sinabing available, kapatid, easy or possible to get, napakadali kunin. Pag free, ayan. Workable yan, nagbo-work yan sa atin. Amen? Reusable ang sabi. Amen? Yan po ibig sabihin ng available, attainable, free, functional, bilang mananampalataya. Amen? Ang ating pagpapatawad ay tulad ng Diyos. Available. Amen? Hindi talagang, it's a free. Reusable, kapatid. Workable yan. Easy to get, kapatid. Ang makuha ang pagpapatawad. Amen? Amen? Kasi po, bakit kaya ganon? Kaya ako po, meron ako ritong talagang patungkol po sa about forgiveness. Ito po, about the consequence. Amen? Alam niyo po, pag hindi tayo tunay, alam niyo po, paano ba tayo nagbibigay ng patawad? Pag tayo po yung nagpatawad, we bring back, binabalik natin yung paggalang, respeto dun sa pinatawad natin. Kung paano mo siya ginagalang noon, paano mo siya sinusunod, paano mo siya pinakikasamahan, ibabalik mo yun. Kung nagkasala ang iyong magulang at pinatawad mo siya, amen? Parang walang nagbago. Binalik mo ang pagsunod, respeto, pagmamahal, pagpala sa kanya. Yun. Hindi siya issue sa mga tunay na nagpatawad. Amen? Si Lord po tunay nagpatawad, kaya tunay na patawad ay binibigay natin sa lahat. Kasi po, matindi po ang consequence ng hindi pagpapatawad. Gusto ko pong basahin na lang ito. Consequences of a remaining unforgiving. Ayan. Pag tayo po hindi nagpapatawad, remaining unforgiving kasi na-offended, nasaktan tayo at patuloy nating iniisip yung mga bagay na yon. Amen? Si Lord hindi niya iniisip yung mga sakit, yung mga tama na mga pambubugbog sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Hindi niya yun iniisip. Amen? Kaya makuha natin. Kaya po, there is consequences
of remaining offended and unforgiving. Kapag hindi tayo nagpapatawad, ano po ang consequence? Why we need to forgive? I-release kaagad natin, be available. Our forgiveness like our God. God's forgiveness is available. Dapat ganun din ang ating pagpapatawad, maging available. At todo, at totoo. Kaya ibabalik natin yung dati na respeto, pagsunod, pagmamahal, pagpala sa mga taong nagkasala sa atin. Yan man ay magulang, yan man ay pastor, yan man ay leader, yan may sino man tao. Kapatid, i-release natin ang totoong pagpapatawad tulad ng totoong pagpapatawad na binigay ng Diyos sa atin. Because kapatid, the consequences of remaining offended and unforgiving, ito po tatlong bagay. Pag hindi tayo nagpatawad, ito po ang consequences niya. You will develop stronghold. Ayan. Ano ba yung stronghold? Kumbaga place. Ayan. O castle. Ayan. You will develop stronghold that will damage you and others. Pag hindi tayo nagre-release ng tunay na patawad, tayo po yung nagde-develop ng stronghold that will damage us. Personal. And to others. Kaya talagang, we need to know. Ito yung God's Word. Kaya mahalaga yung tayo po ay saturated with God's Word. Kaya if we are not saturated with God's Word, napapamali tayo even sa pagpapatawad. Si Lord available, tayo hindi ang available ang pagpapatawad. Free lang. Easy to get. Ang mga mananampalataya ngayon, hard to get pagdating sa pagpapatawad. Pwede natin sabihin na we are not saturated with God's Word. Yun. Kaya po, consequences of remaining offended and unforgiving, you will develop stronghold that will damage you and others. Pangalawa po, the consequence of remaining unforgiving, you will shut down spiritually. Hindi po siya biro. Kung ikay mananampalataya, kahit sino ka pa, you will shut down spiritually. That is the second consequences of unforgiving. Amen? So we need to forgive. Nawa, easy to get tayo magpatawad. Amen? Nang tunay, tulad ng ating Diyos. Pangatlo, kapatid, you will live with pain and regrets. Kalunos-lunos ang mga mananampalatayang hindi tunay nagpapatawad. Kalunos-lunos ang mga mananampalataya na ang kanilang pananampalataya is not available. Not easy to get. Amen? Tandaan po natin yung tatlong consequences of remaining offended and unforgiving. Pag tayo po unforgiving, you will develop stronghold that will damage you and others. You will shut down spiritually, kapatid. Sabihin, yung spirit mo magpo-close in, magiging ineffective ka. Yun. Pangatlo, kapatid, you will live with pain and regrets. Kapag hindi po tayo, yan po ang consequences of remaining unforgiving. Purihin po ang Panginoon sa salitang yan, kapatid. Kaya yan, bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon, alam natin, we are saturated with God's Word, kapatid. Kaya hindi tayo, malagay man tayo doon sa mga sitwasyon, madali tayong, it is because of God's Word. Kasi nga tunay tayong nanampalataya, tunay tayong tinawag. Kaya tayo nanampalataya sa Panginoon. At ito po ang magiging gabay sa atin ng mga salita ng Panginoon. Kaya kapatid, sa lahat ng nakasakit, sa lahat ng nasaktan, kapatid, ang nakasakit sa iyo, easy to get. I-release mo yung pagpapatawa. Let your forgiveness be available. Like the forgiveness of God is also available. Easy to get, kapatid. Purihin po ang Panginoon. Kaya magpatawad tayo. Amen? Para hindi tayo magsisi at hindi tayo, sabi doon, ang sabi doon, ang magiging resulta, ano sabi doon? Mamumuhay ka sa pain. Puro sakit ang napakahirap niyan. Amen? Kaya release the forgiveness. Let our forgiveness be available, kapatid. Amen? Ito po ang pangatlo, kapatid. He was sure his message would meet the needs of his people. Alam mo po yun? Mga realidad po ito, kapatid, spiritual and biblical. At realidad, kapatid, sa buhay ng isang tinawag at lingkod ng Panginoon. Amen? Kasi marami tayong pwede maging dahilan. Pwede natin sabihin, makapag-ibang bansa na lang. Makapunta na lang sa iba. Amen?
Pero kapatid, kung saan ka tinawag ng Panginoon, nakikita natin kanina, doon po tayo pupunta. Amen? Kaya doon ka pagpapalain ng Diyos kung saan ka tinawag ng Diyos. Doon ka pagpapalain ng Diyos. He was sure His message would meet the needs of His people. Kaya po si Jeremiah, kapatid, siya po ay positive, doubtless, kapatid, sure. No doubt, kapatid, na ang mensahe niya na binibigay ng Diyos sa kanya would meet the needs, kapatid, the needs of His people. Amen? Kumakatagpo o kakatagpo. Ito po ay fitted. Amen? Ito po ay appropriate, kapatid. Ito po ay applicable. Amen? Ito po ay good, kapatid. Amen? Encounter. Ayan. Pag sinabing met, encounter. Ito yung kakatagpo sa pangangailangan ng tao. Amen? Kaya bilang tinawag, alam niya po yon na mga mensahe ay kakatagpo, kapatid, sa mga tao. Amen? Kaya praise God. Masarap yung tinawag ka ng Panginoon. You are saturated with God's Word and the message that God given you. Confident tayo. We are positive, kapatid. Amen? We are sure na ito po ay it will encounter the needs of every people, kapatid. Amen? Kakatagpo yan. Amen? Kaya po masarap, yan ang kasarapan ng mga, kasi alam mo na somehow, through God's Word, through God's message, it will bless the life of people. Alam mo yun, clear yun, bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, bilang mangangaral. Jeremiah, confidence in God's Word, brought a conflict to his mind, kapatid. Amen? So ito pong si Jeremiah po, he was sure, kapatid. Nandun po yung assurance niya, yung conviction, yung pananampalataya niya sa salita ng Diyos. At ito po ang nagdulot sa kanya ng hassle, conflict to his mind, kapatid. Nung siya po ay parang nagsasabi siyang hindi na siya mangangaral ng salita. Sometimes I say to myself, I will forget about the Lord. I will not speak anymore in His name. Jeremiah wanted to resign. Jeremiah's confidence in God's Word brought a conflict to his mind, kapatid. Amen? Kaya, why we need to be saturated? Bakit isa po ito sa palatandaan ng isang mga tinawag ng Panginoon? Saturated with God's Word. He was sure His message will meet of His needs, kapatid. Amen? At ito po ay kapag tayo dumarating sa ganung kalagayan na discouraged tayo and somehow we want to resign, to quit, kapatid. But like Jeremiah, God's Word, kapatid, brought a conflict to his mind, kapatid. Sabi diyan, he knew God's message would irritate some. Yan. Ganyan po yan. Madalas, ganun yan. Mahirap mangaral. Kasi alam mo, na yung isi-share mo ay pwedeng magalit ang tao, pwedeng makasakit sa tao. Yung katotohanan. Amen? Pero, yan, isa po yan sa mga titingnan natin sa mga tinawag ng Diyos pag nangangaral. Amen. But, there is a conflict, brought a conflict, kapatid, sa kanyang isip. Amen? Alam niya, kasi sa pangangaral niya, ng salita ng Diyos, as we share the Word of God, kapatid, hindi po biro. Ang sabi nga ng isang member ay nanunuot, talagang tumutusok sa balat. Very painful. Pero talagang you will be healed kapag pinaniwalaan mo at tinanggap mo na may pananampalataya sa iyong puso, pinahalagahan mo ang salita ng Diyos. Amen? Sabi nga ang gamot na mahapdi, yun ang epektibo. Amen? Yung walang hapdi, hindi yun epektibo. Amen? Kaya isa po yan sa mga bagay na makakonsider natin sa mga tinawag ng Diyos, kapatid. Amen? Na dapat nating suportahan at pahalagahan ang mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, kapatid, he knew the people needed to hear in spite of their opposition. Amen? At ito po, bilang mangangaral, somehow makikita natin there is opposition. Amen? Maraming mag-o-object. Maraming yung mga somehow yung sinabing opposition, yung disobedient. Pero makikita natin tuloy sa pangangaral ng salita. He knew the people needed to hear in spite of their disobedience. Amen? Hindi dahil sila'y sumusunod, kaya ka patuloy na nangangaral. Kahit hindi yan sumusunod, kapatid, patuloy tayo nangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi alam natin, time will come, may tamang oras at panahon yan sa Panginoon. We are sure about the message
that will meet the needs of every people. Yan po yan, kapatid, ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya kahit na hindi sumusunod, sige lang. Lagi natin sinasabi yan, tuloy lang. Kahit matigas ang ulo, sige, tuloy lang. Amen? Para naman tayo hindi dumaan dyan. Kaya po, patuloy tayo sa pagpapatawad, patuloy tayo sa pag-share ng pagpapatawad ng Panginoon. Kapatid, maging available sa atin. Patuloy tayo, maging patience tayo, tulad ng ginawa ng Panginoon sa personal natin buhay. Kaya po, tayo po ay, yung buhay natin, we have evidence. Buhay natin mismo. Ang siyang ebidensya, kapatid, doon po sa mga nangyari sa ating mga buhay, kapatid. Men, makikita natin na sa ating mga tayo mismo, nandun yung testimony, confirmation sa atin personal, na talagang witness tayo doon, kapatid. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay natin. Binago tayo ng Diyos. Hindi pa man lubos. Amen? Amen? Dapagat nandun sa kabila ang kalubusan. Amen? At habang tayo makikita natin, amen? Hindi pa tapos si Lord. Alam niyo po, lagi kong ito, keep this word. God's salvation. Salvation is beginning. Panimula pa lang yan. Amen? Kaya tayo mananampalataya, nakita natin yung kaligtasan, we claim it, kapatid, yan ay panimula pa lang. Marami, hindi pa natatapos. Marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Marami pa mga sitwasyon. At talagang makukonfirm sa atin yung kadakilaan, kabutihan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya po, kapatid, once again, ano po ang sabi? Hold him back. Place Jeremiah in great distress. Kaya po si Jeremiah, dahil sa persecution, dahil po sa mga troubles, dahil po sa discouragement, kapatid, na somehow Jeremiah wanted to resign, kapatid. Amen? And sabi nga doon sometimes I say to myself, ulitin ko po yung words na yan. Yan po ang ating text. Jeremiah 20 verse 9, I will forget about the Lord. I will not speak anymore in His name. Amen? But then His message become like a burning fire inside me. Deep within my bones, I get tired of trying to hold it inside of me. Finally, I cannot hold it in, kapatid. Holding back. Nung pinigilan niya ang pagngangaral ng salita ng Diyos. Sabi diyan, holding back place Jeremiah, nilagay siya in great distress. Matindi po ang distress na kanyang naranasan, kapatid. Matindi po ang trouble. Amen? Kaya po sa isang mangangaral, kapatid, napakahalaga ng suporta. Kasi kahit yan po ay pag yan ay huminto, kapatid, amen, matindi po ang pain, suffering, sadness. Para siyang tinutorture din yan. Mas matindi pa ang torture. Kapag yung tinawag ka ng Panginoon at hihinto ka, magkukwit ka, at ito pinakita ni Jeremiah, pinatunayan niya. Amen? Pag pinili, tinawag tayo ng Panginoon. Amen? Punong-puno tayo ng salita ng Panginoon, makikita natin. Yun ang pumigil sa kanya para hindi po siya mag-quit, kapatid. Kasi nagdulot ng mas matindi yung trouble, mas matindi yung pain, suffering, sadness na mararanasan niya. Kaya po makita natin, hindi po siya nag-quit, kapatid. Amen? Amen? Kaya po hindi biro ang tinawag ng Diyos. Amen? Kaya po si Lord, ang sagot ni Lord dyan, kapatid. Amen? Let's pray sa lahat ng mga tinawag at nangangaral ng salita ng Panginoon, kapatid. Amen? He became weary with his struggle of holding back. Amen? Siya po, kapatid, he became weary. Siya po ay talagang napagod, exhausted. He was tired. He was drained with his struggle. Kapatid, sa pagpigil niya, doon po sa pakikipaglaban niya of holding back, pinipigilan niya ang mensahe ng Diyos na hindi niya isi-share, hindi na siya mangangaral, kapatid. Amen? He wanted to resign sa pangangaral ng salita ng Diyos, kapatid. Amen? He became weary. He was drained, kapatid, exhausted and tired, kapatid. Matindi po ang dapat makita natin kung anong nangyayari sa isang pinili, tinawag ng Diyos, kapatid. Amen. At hindi siya pwedeng huminto sa pangangaral ng salita ng Diyos kasi punong-puno yan ang salita ng Diyos. At yan, he became weary. Yan. Tired, exhausted and drained, kapatid. Kapag pinigilan natin ng isang lingkod ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos, he finally gave up. Amen?
and went back to preaching. Kaya po, at last, kapatid, he gave up, hininto niya na. Pinigil niya na ang pagpipigil sa pangangaral lang. He went back to preaching. Amen? Nakita niyo po si Jonas, naalala ko po si Jonas. Diba? Si Jonas, ganun eh. Nakita natin, lahat tayo, pwede tayo lumiko at lumihis doon sa ninanais ng Panginoon. But Jonas was called by God to preach His word, kapatid, especially sa Nineveh. At ano pa man ang reason, kapatid, maganda pa man ang reason, ano pa man ang reason, hindi naging valid reason yan. Kaya nakita po natin. So anong ginawa doon? Nakita natin, God's forgiveness is available. Nung siya po ay nakaranas muna ng bagyo, bago siya, kapatid, between life and death, siya po ay nagpakumbaba sa Panginoon. Nakita natin, lingkod ng Diyos. Amen. Mangangaral ng Diyos. Amen. Na pinili ng Diyos. Na lumihis, piniling lumihis. Pero nakita natin, amen, talagang kalunos-lunos. Talagang we become weary, matindi po ang trouble, ang stress, distress, nakakaharapin. Amen? Amen? At marami ng aral yan. Amen? Sa mga pastor na huminto, kawawa ang naging buhay nila. Amen? Hindi po biro. Kaya hindi dahil, kaya ano pong tinuturo? Hindi dahil sa mga persecution, hindi dahil sa mga trouble. Amen? Kahit ikaw ay pinipersecute, kapatid. Amen? Kahit ikaw ay dinidiscourage, nadidiscourage ka na. Amen? Kapag kayo tinawag ng Panginoon, do not quit. Kasi mas worse things will happen. Amen? Kaya po ito'y aral sa lahat ng mga magpapastor pa lang. Amen? Na makita natin, kapatid, mga bagay na dapat natin i-consider, kapatid. Amen? Kaya nakita natin si Jonas, humingi ng tawad, bumalik sa Panginoon, nangaral doon, nakita natin, very anointed. Lahat doon ay na-born again pa rin, pati hari. Amen? Nakita natin yan. Hindi naging big deal. Easy to get ang pagpapatawad ng Diyos. God's forgiveness is available kahit kanino. Amen. At nakita natin, naging epektibo siya sa kanyang pangangaral. Kaya po, yan po yung mga tinatayuan natin. Kung tayo po'y dumadaan sa distress, kung tayo po'y nagkamali, napaliko sa Panginoon, manumbalik tayo sa Panginoon, at alam natin yan, God's forgiveness is available. Amen? Kaya man din. Amen? Kaya, mahalaga po yung karanasan na yan. Naintindihan natin na talagang God's forgiveness is available to me. And also, my forgiveness is available to all. Kapatid. Amen? Bilang lingkod ng Panginoon. Amen? Kaya po, hindi tayo mahadlangan kahit tayo nasaktan. Ito po, sa atin po, pagtatapos, kapatid, ito po tayo magtatapos. Salamat sa Panginoon. Jeremiah had dedicated, kapatid. Amen? Si Jeremiah po ay dedicated, constant, devoted, proclaiming God's word. Pero po, ano mo sabi dyan? Had received nothing. Amen? Sabi dyan, kapatid. Ayan. Jeremiah had dedicated, proclaimed God's word. Devoted siya. Constant siya, kapatid, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And had received nothing. Pero wala siyang natanggap. Ano natanggap niya? Nothing in return, kapatid. Jeremiah had dedicated proclaiming God's word and had received nothing in return. But, ano yan? Sabi dyan? Persecution and sorrow. Pero still, nakita natin, kahit yan ang tinanggap niya, persecution and sorrow, never quit. Yan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Ang importante, matiyak natin na tayo po'y tinawag ng Panginoon. At makita natin yung mga karanasan ni Jeremias, kapatid. Nakita natin yung confirmation. Nakita natin ang kanyang buhay, kapatid. Paano siya binago. Paano siya, amen? Siya po'y nangangayaw din. Siya po ay mahina. Amen? At nakita natin kung paano siya pinagpala ng Diyos. Siya po ay naging na-filled ng salita ng Panginoon. He was soaked and saturated with God's word. Na malaki ang kinalaman. Kaya po hindi siya nag-quit, kapatid. Amen? Siya po'y patuloy na lumalago at pinaunawa ng Panginoon. Amen? Ang katotohanan ng kanyang mga salita at ang pagtawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? So, Jeremiah, kapatid, had dedicated, proclaimed God's word and had received nothing in return but persecution and sorrow. Sabi diyan, yet when he withheld God's word, nung pinigilan niya ang salita ng Diyos, kapatid, for a while, sandali lang naman. Amen? Ibig sabihin, huminto din siya.
Pinigilan niya rin ang kanyang sarili sa pangangaral. Napahinto rin siya sa pangangaral. It became fire in his bones until he could hold it back no longer. Pero nung huli, kapatid, hindi niya na mapigilan. Kapipigil niya, napagod siya, na-stress siya, matindi yung kanyang pinagdaanan. At yun po, he could hold it back no longer, kapatid. Amen? Yan po ang salita ng Diyos. Kaya talagang hindi mapipigilan ang mga tinawag ng Panginoon, kapatid. At yung mga salita ng Diyos na ibinibigay niya, kapatid. Bakit itong mga salita na ito binibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod? God gave the message. Every message na pinapakinggan natin sa ating mga pastor, kapatid, yan ay binigay ng Diyos, kapatid. Amen? At yan po ay, sabi nga doon, amen, yan po ay magpapala sa buhay ng isang tao. Amen? Yan po ay akma, kapatid, sa buhay ng mga tao. Yan po ay magpapala sa buhay, kakatagpo sa buhay ng mga tao, kapatid. Kaya hindi pwedeng pigilan, hindi mapipigilan ang mga salitang binigay ng Diyos sa kanyang mga ngaral, sa kanyang lingkod, kapatid. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa mga encouragement na ito. And ano pa, kapatid, when God's living message, mga buhay na salita ng Diyos of forgiveness and love becomes fire in your bones, you also will feel compelled to share it with others regardless of the result, kapatid. So, ano pong tinuturo sa ating, kapatid? Ang mga mensaheng ibinibigay ng Diyos, kapatid, kapag yan ay naging buhay sa atin, especially the forgiveness. Kaya po napakahalaga nitong forgiveness, about forgiveness and love, kapatid, na isinishare ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mensahe ng Panginoon patungkol sa forgiveness and love, kapatid. Kapag yan ay naging buhay na mensahe, yung forgiveness yan and love, kapatid, sabi diyan, become fires in our bone. Nagiging apoy yan sa ating mga buto. And you also, you and I, kapatid, anong mangyayari? Feel, mararamdaman natin, compelled. Ano ba yung compelled? Force. We are obliged, amen, to share it with others. Talagang isi-share mo, kapatid. Amen? Kahit ano pa ang sitwasyon mo, kahit discouraged ka pa, kahit nasa sufferings ka pa, kahit napakahirap na sitwasyon mo, still, tatayo ka at mangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? At nakita natin kung ano ang meron doon sa buhay na nangangaral na pipigilan niya. Amen? Lalo siyang madistress. Mas matindi ang stress, mas matindi ang trouble. Kaya tatayo ang mga mangangaral na yan and never quit. And talagang they share the word of God, kapatid. Kasi alam niyang yun ang kakatagpo sa buhay ng mga pangangailangan ng mga tao. Regardless of the result, kahit ano pa maging outcome, talagang tatayo yan, pangangaral yan. Amen? Bahala na si Lord. Yun po yun, kapatid. Amen? And another word para po sa ating pagtatapos. Have you become weary in your service to God? Ayun, kapatid, yan po isang tanong. Amen? Tayo po ba ay nakaramdam na ng pagod? Tayo po ba ay wala ng lakas o energy? Tayo po ba exhausted na sa ating paglilingkod sa Panginoon? Amen? Amen? So ano pong tinuturo sa atin? Like Jeremiah, sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng lingkod ng Diyos. Amen? Kapag tayo po, bilang mananampalataya, tinawag tayo na maglilingkod. May kanya-kanya tayong mga ministeryo na binigay ni Lord. Kung ikaw man ay manggagawa, preacher of God's Word, amen? Ikaw man ay whatever na ministeryo mo sa Panginoon, amen? Kung ikaw ay nakaramdam ng, amen? Ng kapaguran, kapatid, exhausted, amen? Kahit mabigat, mahirap yung sitwasyon mo, like Jeremiah, kapatid, ito po, sabi diyan, don't quit. People need to hear what you have to say. Especially bilang mga ngaral ng Panginoon. Kaya yan po yung nilalagay ni Lord sa puso at isip natin. Don't quit! Don't quit! Don't quit! People need to hear what you have to say. Amen? Huwag natin pakinggan yung sinasabi ng kaaway. Na pumunta ka na lang sa ibang bansa, pumunta ka na lang doon sa ibang lugar. Don't quit. Amen? Naalala ko yung sinabi ni Pablo, we as a believers of God, we have God's Word, kapatid. Alam niyo yung shipwreck, naalala natin, papunta sila sa Roma, si Paul, kapatid. Nung gabi, binigay ni Lord ang Word sa kanya. At nakakaranas sila
yung kanilang barko ng matinding trouble ng unos, kapatid, halos nawawasak na yung barko. At itong mga marino ay lalabas sila. Naghulog ng bangka para sa kanila, tatakas na sila. Pero sabi ni Pablo, pag sila'y lumabas, mapapahamak sila. God gave His word. Binigay ni Lord yung salita. At praise God, pinakinggan ng mga hindi sila lumabas. Amen? Ganun tayo eh. Pag may mga trouble na, pag matindi na ang gulo, yun ang laging udyok ng kaaway. To get out, ayun. Tatakas. Pero lalo tayong tulad ni Jeremiah, nung pinigilan niya ang pangaral salita ng Diyos, holding back, kapatid, matinding distress, mas matinding trouble. Amen? Kaya hindi po katugunan, kasagutan, hindi po dahilan ang distress, ay hindi po dahilan ang discouragement, ang mga persecution, kapatid. Patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Don't quit, kapatid. Hindi yan ang solusyon. Amen? Let's release God's forgiveness sa lahat ng mga nagkamalit nagkulang. At encourage natin, tulungan natin. Amen? Pag nakita natin nadapa na, encourage na hilawakan natin, wag nating sisipain. Amen? Wag nating ilulugmok. Hawakan natin, tulungan natin siya. Tulad ng ginawa ng Panginoon kay Pedro. Tulad ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen? Kaya napakabuti ng ating Diyos, kapatid. Salamat po. Napakarami pong mga ituturo ng message na ito, kapatid, sa buhay natin. Patuloy natin pakinggan at value. Once again, kapatid, kung tayo po'y nakaramdam ng weariness, kapatid, lack of strength, energy, and we are exhausted and tired. Sa panawagan sa ating ministeryo, don't quit, kapatid. Especially kung ikaw ay mangangaral, people need to hear what you have to say, kapatid. Amen? So once again, balikan ko lang po, God's forgiveness is available. Ilagay po natin sa isip at puso yan. Because yan din po tayo. Kung ano ating Diyos, ganun din po. God's forgiveness is available. So, dapat let our forgiveness also be available, kapatid. Amen? And, ano pa, kapatid? Don't quit. People need to hear what you have to say, kapatid. Amen? Handaan po natin yan, kapatid. Let's work together in God's kingdom until the end. Amen? Hanggang matapos ang ating buhay, sa katapusan ng mundo, kapatid, ano pa man, amen? Let's work together. Let's be united, kapatid. Amen? Kaya ako po na isi-share ko yan. Ano ba yung unity? Ano ba sikreto ng unity? Love. Amen? Dapat ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa atin. Without God's love, kaya minahal tayo ng Diyos. Gamitin natin yung pagmamahal ng Diyos, kapatid, na siyang nagpabangon sa atin, na siyang dahilan na patawad tayo ng Panginoon, kapatid. At iyan po ang pinakamalaking puwersa ng unity. Love. Kaya nagkakaroon ng pagkakaisa. Kaya ang forgiveness, if you forgive, ibabalik mo yung pagmamahal doon sa nakasakit sa iyo. Respeto, pagsunod, yun po ang sikreto. Kaya ganun po yan sa pamilya, magamit natin yan. Dito po sa ating church. Kaya po napakahalaga, no? Mag-work together tayo, sama-sama ang paglilingkod dito po sa kaharian ng Diyos, dito po sa COG Paliparan na binigay sa atin until the end ng ating buhay, until the end of this world, kapatid. Kung aabot tayo doon, kapatid, marami na tayong aral na tinuro ni Lord sa mga end times pressure. Ayan, hindi na tayo, amen. So, praise God sa mga salita ng Panginoon. And ito po, para sa last word, don't quit. Sabihin natin yan sa ating sarili, amen. Pwede mo ba yan sabihin sa iyong sarili? Amen, bago natin sabihin sa iba, amen, sabihin mo sa iyong sarili, Beltran, don't quit. Sabihin mo rin yan sa inyong sarili. Kung sino ka man. Ikaw man ay si Jello, sabihin mo, Jello, don't quit. Kung ikaw man ay si Anthony, sabihin mo sa sarili mo, don't quit. Sa mga tatay natin, sa nanay natin, sa kapatid natin, don't quit. Ayan, wag tayong hihinto sa paglilingkod at pananalig sa Panginoon. Especially dito po sa bilang mga taga-COG Paliparan family. We are families of God. We are not perfect. We are not exempted sa mga pagkakamali, sa mga trouble, sa mga storms of life. But because of the forgiveness that God given us, because the forgiveness of God is available, our forgiveness also is available. At purihin po ang Panginoon, kapatid, sa kanyang mga salita. Once again, kapatid, sabihin natin, lagi yan, don't quit. Yan po ang dala nating mensahe. Yan po ang mensahe na tutunan. Amen? Kaya po yan, nangyari kay ngayon sa buhay natin, ganun din. Sabihin natin sa sarili yan, sabihin natin sa mga tao yan, don't quit. Amen? Kasi
si Lord ay hindi gaganda ang buhay natin. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, hindi nagtatagumpay, kapatid. Amen? So, once again, I love you with the love of the Lord to all COG Paliparan members. God bless you all. I always pray for you, me and my family. And let's pray also sa inyong lingkod ng Diyos. Amen? To don't quit. Amen? God bless you all, kapatid. God bless you all. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory and honor sa iyo lahat ng papuri. Panginoon, pagpalain mo mga salitang yan sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Probably say amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. And once again, sige po kapatid, tanggapin natin ang biyaya ng salita ng Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you, COG Paliparan, and to all believers of Jesus Christ. God bless you. Don't quit.